At nilabas na nga ng Yamaha Philippines ang pinakabagong scooter na magpapakilig sa iyo dito sa Pinas. Mga tol, ang Yamaha Lexi 155 standard variant. Kaya the wait is over talaga para sa mga matagal nang nag-aantay dito sa Yamaha Lexi 155 at mabibili mo na nga ito sa halagang 99,900 pesos. Sa presyo niya mga tol, talagang hindi ka nalugi dito, no? Tindigan pa lang, panalo talaga. Maxi Scoot ang datingan, meron itong elegant looks at the same time may pagka-sporty din. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko dito is meron itong floorboard, which is talaga magagamit natin lalo na kung may mga gamit na dala. So pwede mo dyan ilagay. Siguradong magdo-dominate ito dito sa Pinas. Sa price point niya talagang sulit. Pagdating nga sa makina ay gumagamit ito ng 155cc liquid cooled single overhead cam 4-valve fuel injected engine equipped with VVA or variable valve actuation at naka blue cord din. So dahil sa mga tech features na yan ay napapanatili nito yung fuel efficiency at the same time na ma-maximize niya yung engine performance. May lakas naman itong 15.2 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. Engine oil capacity is 1 liter at pagdating naman sa fuel mileage, kaya nitong maabot ang 43 kilometers per liter. Kaya perfect pa din itong pang daily driven, even pang long ride. Kahit nasa 4.2 liters lang yung fuel tank nito. Marami kasi ang nagreklamo na maliit daw yung tank so para sa akin lang all goods na yon. Sa dami ng gasolina, imposibleng matuyo ka pa ng gas sa tangke mo. Engine features pa nga tol, equip ito ng stop and start system. So ito nga yung pag huminto ka, automatic na mamatay yung makina. At after a while, pihitin mo lang yung throttle at aandar na ulit. So hindi mo na kailangan pindutin yung electric push start. So nakatulong din itong mapataas yung fuel mileage at syempre naka-silent start na din ito. Pagdating sa looks, so dito nga sa front meron siyang wind visor dito na hindi ganun kalakihan tapos smoke yung finish niya. Then yung signal light dito nakapwesto and bulb type ang ginamit. At sa mismong headlamp mga tol, hindi siya naka-split design tulad ng Aerox or ng NMAX And very elegant talaga ng styling at ang ganda ng DRL lights niya, may pagka-futuristic yung looks. So syempre LED na rin ang ginamit dito. Pagdating naman dito sa likod, very compact dahil integrated yung design at LED rin mga tol ang ginamit sa mismong taillight except sa signal light na bulb type ang ginamit. Sa mga suspension naman of course naka-telescopic sa front. Sa likod ay naka-single shock absorber. So marami ang nagko-comment na bakit daw hindi pag ginawang dual shock. Yan na kasi yan, kung trip nyo yung dual shock, go for Aerox 155. Sa kanyang brake dito sa front naka-disc with single piston caliper at sa likod naman ay naka-drum brake. So non-ABS itong variant na ito mga tala na bali ito yung standard. Para sa S at ABS variant wala pang balita kung kailan ilalabas ng Yamaha Philippines. Okay mga tol, pagdating naman sa gulong sa front may sukat itong 90/90 rim 14 at 100/90 rim 14 naman sa likod. And tubeless na ang ginamit dito. Pagdating naman sa kanyang meter panel, ginamitan ito ng fully digital instrument panel at equip ito ng Y-Connect. Very elegant din mga tol ang pinaka-cockpit Maxi Scoot talaga ang styling niya. And sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan meron siyang switch para sa stop and start system at meron na rin itong hazard light switch at syempre yung electric push start. Then dito naman sa kabila meron siyang menu button para sa meter panel and yung high and low beam niya at yung kanyang busina. And dito sa rear brake lever ay meron itong brake lock. So magagamit mo to lalo na kung magpa-park ka sa mga naka-incline na parking area. And dito naman sa ignition switch, naka-mechanical itong variant na to. Then sa kabilang side meron siyang pocket at meron itong USB charging port para sa ating mobile gadget. So hindi din mawawala itong utility hooks niya para sa mga pinamili rin natin. At ang isa sa mga napaka-useful na features ito ay meron itong floorboard at siguradong komportable din ang mga paa mo dito dahil maluwag yung legroom at yung mismong floorboard niya. Si design naman mga tol, malapad siya kaya very comfortable upuan. Hindi agad sasakit yung puwet mo dito. And sa ilalim naman ito mga tol, meron siyang compartment at yung fuel tank niya na may sukat na 4.2 liters capacity. Dimension naman para sa kanyang seat height, syempre Pinoy friendly. So may sukat itong 770mm. Sakto lang yan para sa mga Pinoy at meron naman itong ground clearance ng 135mm. At para naman sa kanyang timbang, may bigat naman itong 118 kilograms. So hindi rin naman siya ganong kabigatan kaya pwede sa mga beginner o kaya sa mga lady rider. Okay mga tol, yan ng bagong Lexi 155. Mabibili mo ito ngayon sa halagang 99,900 pesos. Sa mga interesado, call or text ka lang dito sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.